Ay, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Munting kaalaman niya pala. Nako, ito po pag-uusapan natin ngayon na talagang yung ginawa po na press con po nila Amy Marcos at ni Senator Dante Marcoleta. Talaga pong isa sa mga nag-react, no? Ito po si Ping Lacson, no? Ang sabi niya po, Senate Minority Report basura kung ituring ni Ping. O yan, no? Wala naman na, alam mo, Ping, dun pa lang sa seta mong basura, ha? Bagay na hindi sinabi sa iyo ng mga kapwa mo senador at ikaw nagsasabing basura, isa lang ibig sabihin niyan, meron kang pinagtatakpan, di ba? Dapat hindi basura lahat ng tingin mo sa lahat ng lalabas sa senador. Bakit? Kapwa mo senador yan. Mali man yan o tama ang lalabas niyan. Actually, hindi naman talaga mali nilabas niya mga yan eh. Hindi naman para iskandalo ang nilabas nila Marcoleta eh. Di ba? Nung ikaw nga, di ba naalala nyo? Sabi ko nga, habang si Senator Marcoleta naglalabas ng yung hearing niya nung siya by Blue Ribbon, anong ginagawa nito ni Ping Lacson? Di ba? Nag-iimbestiga rin siya ng sarili niya? Naiinsulto si Marcoleta. Ngayon ginagawa mo rin. Pero hindi kasi nabiyang basura ni Senator Marcoleta kasi naiintindihan namin na gusto mo rin mag-imbestiga sa kahit anong kadahilanan. Ngayon nasabihan mo, Senate Minority Report, basura kung ituring ni Ping. Ba, ang lala mo. Alam ba't ganito itong mga tono? Yung kampi-kampi sila, yung isa, si Batman, huwag nyo kami utusan. Yung asawa niya, kasi nasa taas kami, kayo nasa baba. Di ba? Yung isa naman, ganyan lahat itong mga to eh. Akala mo kung si sino. Di ba? Yung mga followers naman nila, ayaw imbestigahan si Romualdez. Ayaw ipatawag sa Senate. Sino ba kayo para hindi utusan namin? Sino ba kayo para hindi namin pagsabihan? Taxpayer kami, nagbabayad kami sa inyo. Ping. Di ba? Lahat ng lalabas sa bunganga ng senador sino dyan, huwag mo sasabihin basura. Dahil lahat yan, nagbabayad kami para investigasyon na yan, mabuo, maliman yan o ano, tama, igalang mo. Di ba? Wala naman sa rules yan. Ito si rules na naman, Si rules na naman. Wala naman sa rules yan. Hindi ko alam kung bakit biglaan nagkaroon ng minority report. Pinadala niya sa Blue Ribbon, anong gagawin ko roon? Tignan mo? Binabaliwala niya yan. Kasi, ang nakalagay dyan, yung kay Romualdez. Di ba ito, tinutukoy dito, yung sa may, papakita ko. Papakita ko, Kaya nangangamba na naman sila. Ayan, yan. Nanginginig ka ba dyan, Ping? Bakit? Ayaw ba may matukoy dyan? Bakit? May masama ba? Kung may gumawa ng ganito, dapat matuwa ka. Bakit? Kung ito sinungaling, matuwa ka. At kung ito totoo, matuwa ka rin. Bakit? Dapat, imbestiga mo to, pinuprosyo nyo. Halimbawa, ganito. Hindi naman pinag-uusapan sa Senate, mahalaga, taong bayan, napakahalaga ng pinag-uusapan, napaka-sensitive, May lumabas na mga ganito, mga diagram o may mga ganitong sketch na may mga kung sino, ba't ayaw mo imbestigahan? Ba't ayaw mong alamin? Bakit nagsasabi ka agad basura? Di ba? Bakit? Alam mo na? Alam mo na kagad? Di ba? Paano mo sabi na, tapos sabi, si Romualdez daw, hindi daw, wala daw kinalaman. Alam mo namin, wala kinalaman. Sige, tanggap namin. Ipatawag mo dyan. Bakit? Ang dami nagpangalan sa kanya eh. Alam mo, Ping, sa ginagawa mo, mas lalo kami naaasar kasi bakit ganyan ka? Public servant ka eh. Kailangan yung gusto ng taong bayan, masunod yung majority na gusto ng taong bayan. Ayan basahin ko po ano pa sabi? Mariing binatikos ni Ping Lacson, Senate President Temporary Chairperson, Senate Blue Ribbon, matapos yung agawin kay Marcoleta, pati kay Chis yung liderato na to, maggaganyan-ganyan kayo. Kakapal ng mga pagmumukha talaga. Di ba? Bilang Senate Majority Leader, minority black kaugnay ng investigasyon sa Amanoy, Manumalyang Flood Control Projects. Ayon kay Lacson, walang basihan sa Senate rules ang paghahain ng minority report. Tamo, walang basihan sa Senate rules, di ba? Diyan sila. Gagawa sila ng paraan, wag lang makalusot yung usapan na tungkol kay Romualdez na. Gagawa sila ng paraan. Huwag lang makalusot yan. Una, paalala ko hindi ko gusto makalusot yung kay Romualdez para pagbintangan siya. Gusto lang namin, kaisipan namin, Ping, na mapaimbitahan mo siya dyan. Iporsyon nyo naman na
yan naman ay imbestigahan nyo. Wag lang kayo one-sided. Ito lang side nyo, Calabres Hernandez sa BGC Boy lang, Para naman itong gusto ng minority. Binoto rin ng taong bayan niya minority, May mga kasariling kautakan din yan, O ano dadahilan nyo? Kasi minority na yan, Mga Duterte kasi gusto niya, pagtakpan, Kaya gusto nila si Romualdez sa Ano? May ganon? Si Duterte pa rin ang gusto pagtakpan. Di ba ikaw na nga ang tempo, ikaw na nga ang blue ribbon, si Marcos nakaupo, si Romulo lahat nakaupo, hindi imbestigahan nyo na si Duterte. Di ba? Ang tagal lang hinahamon sa inyo ng mga DDS yan, simulan nyo na. Kung yan pala gusto nyo unahin, Duterte. Para wala kayong mairason kapag sila Marcoleta na nag-iimbestiga, wala kayong mairason na kaya nag-iimbestiga kasi mga gusto niya pagtakpan mga Duterte. Di ba? Kayo na makapangyarihan ako po dyan, wala naman sa rules yan. Hindi ko alam kung bakit bigla nagkaroon ng minority report. Pinadala niya sa Blue Ribbon. Anong gagawin ko roon? Anong gagawin ko doon? Grabe, ugali na tong Bakit ba? Wala kang paggalang sa amin? Wala kang paggalang sa minority? Wala kang paggalang sa gusto ng taong bayan? Kahit magbotohan, magpirmahan, mas gusto ng taong bayan si Marcoleta dyan. At mas gusto ng taong bayan yung gagawin nila Amy. Na parang kung gusto mong transparency, Sir Ping, hindi lang yung gusto nyo mangyari. Yung gusto rin ng ibang senador na nakikita nila na hindi nyo nakikita, ang gawing imbestigahan. Dagdag pa na senador, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi niya maaaring baliwalay ng aplikasyon ng isang dokumentong anya ay hayaang nagpapakita ng kawalan ng respeto, hindi lamang sa komite kundi sa buong Senado. Ano? Ikaw na nagsasabi yan, nananaginip ka kasi. Ang minority report ay sinapubliko noong Martes, sina Senator Dante Marcoleta at Senator Amy, na inilagdaan ng 6 na miyembro ng Senate Majority Block. Sa nilalaman nito, pinangalanan ang ilang personalidad na umano'y may kaugnayan sa Regulated na Blood Control Project, kabilang sila Martin Romualdez, dating ako Representative Saldico, mga senador sina Francis Cordero, sina Joel at Inigini, sina Francis Cordero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, iginit nila na ulat na umano'y na ipit o in-pace na ang investigasyon ng Blue Ribbon. Tama. Pag wala si Romualdez sa pangalan na yan, tsak ko tatanggapin ni Ping yan. Dapat si Senator Marcoleta ganito ginawa mo dalawa Una, yung pangalawa wala si Romualdez. Pag tinanggap ni Ping, sige. Tapos pangalawa, may Romualdez na iisa lang. Yung pangalan lang, ako gagawa niya na, tuso ako Magpapasa ako kay Ping na walang Romualdez. Tatanggapin. Tapos papapasa ako pag may Romualdez hindi tinanggap, alam nyo na ibig sabihin. Hindi totoo lang. Nakakabwisit Halatang halata na Ayaw pa ba gumising ang mga to? Di ba? Painggan po natin ito mga kababayan, itong kay Senator Marcoleta. Painggan nyo Dito po, ito siya sabi po na, nagtataka si Senator Marcoleta, yung dalawang suspect ng kay Romualdez, diba? Hindi ko siya sabi totoo to Ang sa akin lang, mas imbestigahan to. Pero nagtataka lang si Senator Marcoleta, bakit si Ping Lacson ang sumasagot? Hindi yung babae. Dapat yung babae. Diba? Kasi minsan nyo nang binato to Minsan nyo nang binato kay Senator Marcoleta to na sinasabi nyo abogado ba kayo ng Diskaya? Kinakampihan mo ba ang Diskaya? Di ba sabi ng mga fans ng mga Marcos, loyalist, bakit Marcoleta ikaw sumasagot sa pagtinanong Diskaya? Eto, sagutin nyo naman, bakit si Lacson ang sumasagot nung tinatanong ni Marcoleta yung dalawang suspect? Di allegedly. Painggan nyo. Ito sa dalawang hindi suspect pala. I mean, hindi ko alam kung resource person ba yun o witness. testigo na iniharap ng testigo. chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang mukha, yung dalawang binibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta doon sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon? Tapos Nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa. Sana po'y makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo? Kung sino po yung sumasagot? Kasi po, kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Yes. Gusto magtanong doon sa panoorin nyo ito yung sasabi ni Senator Marcoleta napakalinaw di ba? ating dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez is Tapos sasabihin ng mga loyalista, ito mo kung gaano kabalot utak ng mga loyalista, pinapakalat nila, itong dalawang witness, kay Marcoleta daw galing.
Alam nyo yan. Kumakalat na yan. Tapos pag sinabi mo, bakit si Ping ang sumasagot? Hindi, basta si Marcoleta pa rin galing yan. Ganun daw katalino si Ping na mabasa niya lahat ng witness ni Marcoleta. Talaga, ang titindi naman utak ng mga to. Wala sa planetang Earth yung mga utak. Nasa planetang Jupiter eh. Kahit niya nga yung mga alien eh, hindi kahit tanggapin itong mga to eh. Then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag Pumayag siya, o sige, yung mga sagot, sino rin ha? ka. Of course. Yung tungkol doon sa Tamarid, sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Ikaw, Magsayho. siya sumasagot. Sir, mas mahalaga, alam namin kung ano ibig sabihin yung pagsagot mo na yan. Sige, legal naman yan. Sige, legal yan. Pero dapat ang mas maganda sumagot yung babae na tinatanong. Kasi doon pala sa tono ng pananalita, sa hugis ng paragraph, sa mga sentence na bibitawan, doon kami hahatol kung sisinungaling o hindi. Kaya nga yan ang ibig sabihin namin kung ba't gusto namin si Romualdez mapaupo dyan at matanong ng pinsan niya si Amy Marcos at ni Marcoleta at iba pa. Kasi alam ko, ibang senador dyan, di ba tatanong kay Martin kasi natatatakot, di ba? Ang may lakas ng loob lang dyan, siyempre si Amy, pati si Marcoleta. Yun ang gusto namin mangyari, no? Kaya dyan pala siguro, sa witness na yan, ikaw lang sasalita, what if pa kaya kay Martin, di mo mapapunta dyan, di ba? And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysayho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis ng bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yan ang sinasabi mo kanina. Yes. At referring to Yes, yan talaga sumasagot eh. Ano na, takot kasi sila pag si Marcoleta nagtanong. Na, mabigat ang tanong ni Marcoleta, matalino masyado. Yeah. Diskaya. No, let's based on documents. May document naman pinasa yan eh, oo naman eh. Pero wala na problema eh. Alam mo totoo sila man, hindi naman natin pinagbibintangan sila na sinasagot niya talaga. Ito lang ang issue ngayon kay Senator Marcoleta, sinasakyan lang natin. Pero, okay naman yung ginagawa ni Lacson eh. Pero nga lang, yung binabato kasi ng nakaraan kay Marcoleta, ganyan din. Di ba? O ngayon, anong pakiramdam? Bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least two corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet, no, Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. And another one, I think Mark Venture something, ano. At saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez. Kasi Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. Sinagot niya lahat, no? So, yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, ano. Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon February or January
at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So, hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, this is something that DOJ or the Ombudsman and Talagang yung panata ni Ping, no? Talagang ano siya, no? Iwas na iwas siya kay Romualdez, no? Talagang alam mo, Ping, napaghahalataan ka eh. Na hindi ka transparent si Sir. Kaya pasensya na ka, Sir, kung yung Blue Ribbon, no, binabatikos ng mga tao. O kung sino mang siya doon, binabatikos yan. Kasi, Sir, kung talagang patas ka, Sir, correct thinking, Sir, nag-aral ka naman siguro sa konti ng logic, Sir, eh. Napag-aralan mo naman sa buhay mo yun, eh, di ba? Kaya kung talagang, ano ka, Sir, patas ka sa buhay, batas ka, ha? May kasalanan man wala si Romualdez o hindi. Once na napangalanan siya at hindi naman siya private citizen eh. Public servant siya, sir. Ikaw na mismo nagsabi kaya may interparliamentary courtesy yan, sabi mo, kasi yung congressman yan. So, ibig sabihin, lingkod bayan yan, public servant yan. So, pag public servant yan, may karapatan ng Pilipino na maupo yan dyan at tanungin. Bagay na parang ayaw mo. Yun ang inaano namin, sir, eh. Napaghahalataan po kayo, eh. Di ba? or the Ombudsman can follow through, no? Tatanungin kita, eh. Sige, sir. Wala bang karapatan si mga Pilipino na tawagin niya sa hearing na yan? Ha? Sige nga, isa na sasagot ko dito eh. Alam mo, sasagot niya ito eh. Hindi kasi may parliamentary courtesy yan eh. Hindi, kung may, sabihin niya sa akin, ikaw, kung may ebidensya ka, papaharapin ko. Bakit? Ba't kailangan pa namin ng ebidensya para kumarap lang yan? Bakit? Binagbibintangan ba namin yan? Hindi. Gusto na namin malaman kung anong tagot niyan at matanong yan. Di ba? Kaya corner sa akin to pag tinanong ko to eh. No. Isa sabihin ko dito, sir, payag ka ba kung sakali itawag dito si Martin? Sagot. Tamo, sasagot doon pa. Kasi alam mo, sa sagot pala, malalaman mo na mga kababayan kung may ang isang tao, maramdam mo kung may tinatago o wala. Kaya yun ang gusto namin kay Martin matanong dyan para malaman namin kung yung sagot niya, yung tono ng sagot niya, malalaman namin kung sisinungaling siya o hindi. Kaya gusto namin mailagay dyan si Martin sa hearing. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. Talaga? Kung yung pala hanapin ng mga sapsap, wag yung gusto mo mga isda malaki, bakit di mo harapin si Martin dyan? Teka muna, pagbibintangan hindi. Malay mo, matanong namin ni Senator Marcoleta, may alam siya. Bakit? Alam mo na ba lahat ng buong buhay ni Martin? Kaya parang hindi na pwedeng tanongin? Ha? Ikaw ba may katawan kay Martin? Ikaw ba may kaluluwa kay Martin? Hawak ko ba ang kaluluwa niya? Hawak ko ba ang utak niya? Ha? Sige nga. Sir Ping, hindi porket pag tinanong ka ng 1+1, ang sagot mo ay 2. Pag yung isang kasamahan mo, tinanong ko namin ng 1+1, sasagot din ng 2. Tandaan mo, magkaiba kayo ng sagot. Tatandaan mo yan, ha? Hindi porket madali ang tanong, ha? May mga magkakaiba tayo ng sagot. Kaya dapat yung si Martin, papuntahin dyan at tanungin. Malay mo, may sagot kaming marinig na iba sa mga sinasagot nyo. But I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. Iwas talaga siya, no? With that, I would like to ask your permission to excuse the two ladies. Meron pa? Sige, okay. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Ayaw mo na. Dito mo tayo kay Mr. Haller, okay? Panoorin natin to. Hello! Magandang Martes sa inyong lahat. Kayo ba ay naka-recover na sa pagtutok doon sa Senate hearing kahapon? Senate hearing na bumabale-balentong ang mga testigo, talagang kanya-kanya ng salba ng sa kanilang mga leeg. Totoo naman eh. Kanya-kanyang salba na. Diba? Tama ba, Lacson? Sagot. Mga ulul, kung sa tingin ninyo, kayo ay makakataka sa pananagutan, malapit na ang inyong mga panahon. Alam nyo naman, gaya ng sa pag-ibig, walang forever. So sa tingin ninyo, hindi kayo mapananagot sa inyong mga kasalanan laban sa ating bayan,
malapit na po kayong magbayad para sa mga kasalanan ninyo. Kayong mga korap, malapit na mga panahon ninyo. Ilang tulog na lang yan dahil galit na galit na ang taong bayan. Habang lumalangoy sa tubig baha, kayo nagpapasasa. So kahapon, anong nakita natin? Bukod dun sa pagsisinungaling nung tao ni Angara na nagsalita na nung minsan, na-capture sa camera, nagbigay siya ng 8 billion, ngayon binabawi. Eh siyempre, yung 8 billion na yun na sa Malacanang idiniliber, eh siyempre, ang idadawit yun, walang iba kundi ang bangag sa Malacanang. Dahil sino pa ba ang pagpupuntahan ng perang yun kung hindi ang bangag sa Malacanang? Kaya naman, mga kaibigan, ang pag-usapan natin ngayon, eh hindi naman yung mga bale-balentong na mga testimonya ng mga nagsisinungaling na lahat sila ay corrupt, kung hindi kung anong sinabi ng minority. Yung minority of 8 sa Senado ay nag-issue po ng minority report na nagkukumpirma na talaga naman pong lantara ng kababalaghan sa mga proyekto infrastruktura, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Sinabi nila na mayroong mga ghost projects, sinabi nila na mayroong mga substandard na mga proyekto, sinabi nila na mayroong sabwatan sa bidding, nayarian sa bidding, at syempre, pagdating sa pananagutan, ang sinisi nila ay ang Kamara de Representante at bagamat hindi pinangalanan, ay talagang yung liderato ng Kamara dahil sila naman ang nagbigay ng pondo, lalong-lalo na doon sa mga manumalyang mga proyekto, yung mga insertions na tinatawag. Pangalawa, sila rin ang may kapangyarihan na dahil sila ang gumawa ng pantao ng budget, dapat sila rin ang nagsiguro na yung pera ng taong bayan ay nagastos ng tama. Kaya nga meron tayong tinatawag na plenary powers ang Kongreso, no? Para nga siguraduhin na tamang paggastos sa pera ng taong bayan. Abay, kaya naman tayo gumawa ng Kongreso, hindi lang para masiguro na hindi tayo pagbubuwisan, na hindi tayo kinukonsulta kung paano gagastusin natin pera. Kung hindi, yung ating mga ginawang representante, sila rin ang magsisiguro na magagastos sa tamang pamaraan ang ating pera. Pero nangyayari po, yung mga representante natin, sila ang naglalapa. Kaya ang basihan ng pananagutan sa ayon sa Minority Report ni Tambaloslos ay malinaw. Siya ang liderato, siya ang leader ng House na nagpapasa ng pantao ng budget, siya ang nag-approve ng lahat ng mga insert. Moses naman House Speaker ka eh. Tapos, ikaw, Boy Tago, ayaw mo imbitahan dyan? Ayan sinungaling, may kaso si Harry Roque, wag nang paniwalaan. Di ba ganyan naman na ugali ng mga loyalista, pag may kaso, wag paniwalaan. Pag nakagawa ng mali, wag paniwalaan. Gusto nila, pag magkakantay ang isang tao, walang kasalanan. Wala pong taong walang kasalanan. Handa mo yan. Gusto nila kasi ganun eh. Oo, si Libiste, ay, ikaan niya, ba't paniniwalaan si Libiste? May yan eh, may mala sa solar niya yan eh. Si Marcoleta, may sose yan eh. Sipin mo yun ang pamantayan nila. Paniniwalaan nila yung tao. Tinanong ko nga isang beses sa chat eh. Tinanong ko bakit si Risa? Pinaniniwalaan nyo? Ang sagot sa akin, wala daw kasalanan si Risa. Kahit isa. Hindi nagkasala, hindi daw, palasimba daw yun, hindi nagmumura, lahat. Nakpanteting naman, dinaig pa si Kristo. Di ba? Yan na napapala nyo. Na kinain kayo ng sarili nyong haka. Di ba? Kahit sa science, lahat ng tao nagkakasala. Sa ginagawa ng mga mambabatas, dahil after all, as Speaker of the House ng Administration Party, ang dapat niyang gawin ay talagang maipasa yung budget as requested by the President. At kung yan ay nabago, yan ay dahil sa approval ni Tambaloslos. Pangatlo, siya ang may responsibilidad na masiguro nga rin na ang pera ng taong bayan ay nagagastos sa tamang mga pamamaraan. At pang-apat, siya rin ang may responsibilidad na masiguro nga na yung mga nagkakamali at mga lumalabag sa batas ng mga kongresista, mga senatong, at mga kontratista ay nakakasuhan na imbestigahan at napaparusahan. Siyempre, ang Tambaloslos ay lulusutihan sa pananagutan. Pero paano naman siya ngayon makakalusot dito sa testimonya ng dalawang testigo na kapatapang babae? Talaga ako, saludo ko sa mga kababaihan, hindi umatras sa laban, na nagsabi na yung bahay na 3,000 square meters worth 1.6 billion na binili kay Doris Magsaysay ko ay pag-aari ni Tambaloslos. Ganun kayaman si Tambaloslos? 1.6 billion, bahay lang. Nakmantete naman kayo. So walang business yan?
Sige nga, mag-isip-isip na kayo. Nag-isip ba kayo ng tama? Tambaluslos, magkano bang sweldo ng Speaker of the House? Sabihin na natin, 4 million a year. Saan mo kukunin ang 1.6 billion? Sabihin nyo, mali. Harry Roque, fake news ka. Real talk yun. Ha? May sahod ka, 4 million a year. Saan mo kukunin yun? Ha? Nahalaga ng bahay na yan at magtakin ninyo, hindi lang na Kung ikaw may 1.6 billion, hindi ka bibili ng bahay na 1.6 billion din dahil mauubos pera mo. Ibig sabihin, kaya ka bumili ng 1.6 billion, higit doon ang laman ng bangko mo. Kaya yung 1.6 billion pinakawala mo dahil barya lang sa'yo yun. Higit doon yung kaya mo pang ipunin. Tatandaan nyo yan. madyan ang bahay niya dyan. Wala pinagkaiba doon, 100 na lang pera mo. Payag ka, bibili ka, 60 pesos. Di wala na matitira sa'yo, 40 na lang. Diba? Kailangan, malakas ang loob mo, kaya ka bumili 1.6 billion kasi marami kang pera talaga. Kumbaga, yung 1.6 billion sa'yo, kaya mo pang kitain yun. Sa kahit anong kaparaanan, hindi business o doon yan katataka ang tao eh. Ako nakarating na Paano kami haka-hakang ganito? Mas maganda nga, Lacson eh. Imbitahan mo yan eh. Tatanungin namin eh. Sa kanya mismo galing. mismo sa bahay niya, dyan sa McKinley, na mahigit 1 hektarya. Pero yan ay nakuha nila, nakamkam nila yan, panahon ng martial law, no? Kaya nga po, ang balita ko, nung buhay pa ang tatay ni Tambaluslos, talagang nag-aaway sila ng tatay ni Bangag at ni Bangag mismo, dahil nga, ang reklamo nila, ba hindi nag-iintrego ang tatay ni Tambaluslos. Kaya naman, napakalaki ng bahay nila sa Forbes Park na una, no? Alam ba yung bahay na yun? May tennis court, may swimming pool, 1 hektaryang mahigit ang bahay na yan. Tapos ngayon, namili pa. Huwag natin kakalimutan na itong bahay na kinilala ng 2 testigo bilang pag-aari ni Speaker Romualdez sa 30 Tamarin ay parehong bahay na sabi ni Zaldico ay ipinabili ni Bangag kay Speaker para dyan iimbak ang lahat ng kwarta na kinita nila galing sa smuggling na agricultural products at infrastructure projects. Ganong kadaming pera ang Tapos ayaw mo ng ganito? Ayaw mo, natatawa ka, basura to? Basura to sa inyo ni Boy Tago, sa ni Boy Pepsi? Kayo naman, di ba? Asahan nilang pumasok na mapupuno ang isang bahay na merong lupa na 3,000 square meters. Dahil ayaw na nga nilang i-deposito sa bako yan. Yan yung imbakan ng basura. At syempre, dahil ang basura ay mahalaga, ang ginawa nilang basurahan, Forbes Park, worth 1.6 billion pesos. So ngayon po, nagtutugma-tugma na. Kung akala ng mga kawatan na sila ay makakaiwas sa pananagutan, unti-unti nang lumalabas po ang katotohanan. Hindi naman siguro alam ng 2 testigo na nagsabi na yung 30 Tamarin Forbes Park ay pag-aari ni Tambaluslos na ito rin ang tinukoy ni Zaldico na pinabili ni Bangag kay Tambaluslos para gawin lamang imbakan. Lahat ng lilitaw, tanim witness daw. Ano yun? Lahat na lang lilitaw, tanim witness? Nakpantete naman kayo. Galing naman kay Marcoleta. Di ba? Lahat na lang lilitaw galing kay Marcoleta. Tindi ng mga to. Antitindi nyo. Can you imagine kung ganong karaming pera ang inaasahan nilang kitain galing doon sa smuggling ng agricultural products at sa infrastructure? Yan pa lang yung 2 bagay na yan, no? Meron pang confidential funds na alam natin na talaga namang pinepera-pera lang ng ating mga bangag sa gobyerno. Naku po, talaga namang pong hindi ko akalain na ang pagnanakaw pala galing sa kabanang bayan talagang po pwedeng maging genetic. Kung gano'ng kasama ang ama, ganun din ang anak. Bagay, sinasabi nga ng mga matatanda, ang punong mangga hindi po pwede magbunga ng santol. Kung gano'ng kabulok ang pinanggalingan, ganun din kabulok ang magiging prutas. At yan nga po ang nalalaman natin ngayon at napapatunayan na yung 30 Tamarin, 3,000 square meters, Forbes Park, purchased for 1.6 billion, ay binili lamang, pinabili ng Bangag si Tambaluslos para gawing imbakan ng pera. O ngayon, sasabihin ninyo, walang pananagutan si Tambaluslos. Hindi ako naniniwala kasi na sunod-sunuran lang si Tambaluslos. Unang-una. Kaya nga nabubwisit ang mga Marcoses ng mga magkakapatid dyan dahil alam nila na gaya ng ama niya, nagsasariling sikap yan.
hindi nag-iintriga. Hindi intriga pala, entrega. Iba pala yung intriga sa entrega. Hindi nagbabayad, hindi nagbibigay ng share sa mga Marcoses na alam naman natin, hindi naman siya magiging speaker kung hindi dahil siya pinili ng bangag niyang pinsan, di ba? So, syempre, ang inaasahan nila, share and share alike. Pero hayan, lumabas po ngayon sa hearing, no, na talaga namang pong malinaw na si Tambaluslos gumalaw, sumunod, binili ang 30 tamarin para gawing imbakan ng basura nila dahil Tugma-tugma na lahat, o, kita mo. alam ni Bangag na Tapos, hindi naman kasuhan na wag nang kasuhan. Wag na ipatawag man lang, ayaw pa rin. Bakit? Takot ba kayong tanungin niya si Martin, ni Marcoleta? 'Di ba? Takot talaga. Takot matanong, kaya pala siguro hindi dumadalo. Ayaw nilang pumuntahin diyan. napakadaming pera ang kikitain nila doon sa asukal, doon sa bawang, doon sa sibuyas, doon sa isda. Isama niyo yung isda dyan dahil crucial po dyan yung kalihim ng agrikultura na nasa larangan din ng fisheries. No? Okay, ang ganito lang po muna tayo mga kababayan natin, no? Talaga magmamasid lang tayo ngayon. Hindi lang to basta pakiramdam. Ito'y nakikita ng atin ng budhi, ng logic natin, ng kaisipan, ng tenga natin. Lahat ng 5 cents natin, 6 cents natin, lahat, nadama na tong nangyayari ngayon. Huwag tayo magbulag-bulagan. Di ba? Alamin natin kung sino tong question mark. Kayo mga kasagot niya kung sino yan eh. Di ba? Tukuyin na kung sino yung question mark na yan. Tukuyin na nila yan. Ayaw lang talaga nilang i-pursue yan. Yeah? Okay, paalam sa inyong lahat.